Iba na yung view dito sa baba. Talagang, tapos may waiting area dito. Tapos ito yung orderan. Ayan, may mga bukas pang gong chat na naman. Last additional factor is, tignan nyo naman. Solo nyo. Alam niyo yung tunog ng mga bangko. Oh my God. So, 1,400 yen siya. Sige, bili tayo. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, sa video na to, nakita nyo naman sa title, random ganap, random exploration ang gagawin natin dito sa Kyoto. But, meron akong isang target which is hindi natin siya napuntahan before, yung Ninenzaka area, okay? Dahil doon po ang sikat na mga wooden establishments, okay? At ngayon, tara, magpunta tayo doon. But syempre, bago yan, meron ako nakita. Like, nakita ko na dito sa Osaka, pero hindi ko pa siya natatry. Isa siyang parang restaurant na parang same level siya na Yakiniku like, Matsuya, Yoshinoya, Sukiya. Kaya ngayon, let's go! Malapit lang dito sa ating hotel dito sa Kyoto, sa Hop-In Kyoto Omiya. Okay, let's go. Dito lang siya sa area na to. Straight ahead, then turn right. If ever naman, kung hindi tayo nakastay sa same hotel o sa same area, pwedeng i-type nyo na lang yung mismong name. Ang name ng mismong restaurant na to ay Coco Curry House. Bali yung restaurant, walking distance lang siya. Pero yung Ninenzaka area, kailangan natin sumakay sa bus. But later, I'll teach you how. Tignan nyo, ito yung lalakaran nyo. Papunta naman doon. From doon sa mismong Hop-In, Shiho Omiya, dito sa Kyoto. Ito lang, pagka diniretso yan, itong left side na to, yun na yung mismong Omiya Station entrance and exit. Ayun na, ito na, tabi lang ng 7-Eleven, so easy. Tapos ito, tara, magpunta tayo dito. Napakadami mga establishments na nakapaligid. Okay, we're so near. Look, ito po ang sinasabi ko sa inyo. Good smell, good curry. Diba? And not bad yung price niya, oh. Diba? Pause nyo na lang para makita nyo. Ano kaya ang ating titikman dyan? Iniisip ko itong tonkatsu, 1,192 yen. O itong thin sliced pork curry, 982 yen. Siguro mag-tonkatsu na lang muna tayo. Ito yung mismo menu nila. Magtanong lang kayo ng English menu, magbibigay sila sa inyo. Ayun o, ganito yung mga gusto kong setup. Yung meron ng pa-water dyan, may pa-baso, tapos ayun pa condiments. Ayun yung menu yung Japanese. And tayo as a foreigner dito sa kanilang bansa, mayroong English menu. Ay, ang galing, tingnan nyo. Pwede kayo mamili ng add-ons ng curry sauce, ganyan. Pero tayo, baka meron na silang yung naka-prepare na. Ito yung mga offerings nila. Binabagalan ko para makita nyo Yan. Pause nyo na lang din para makita nyo yung price. Pero, ang napagdesisyonan ko, ito ang orderin natin. Handmade tonkatsu curry with thin sliced pork. Half-half siya sa 1,360 yen. So, this one, number 9? Yeah, 9. Thank you so much. Will pay now? Now. Okay. Tapos dito, merong toppings kung gusto nyo. May presyo bawat toppings. So, kung gusto niyo na soft-boiled egg, 120 yen siya. Hard-boiled, 120 yen. May tuna, 138 yen. Pero ito, i-pause nyo na lang para depende sa trip nyo. Parang order ako ng fries. Gusto ko din ng fries. Wait lang. Yan, sabihin natin. Tapos parang feeling ko meron ditong apron. Tingnan natin. Feeling ko apron siya. Suot ko. Para hindi maging messy, diba? Naka-turtleneck na nga tayo. Meron pang additional pampasakal sa leeg. Ewan ko din kung ano tong mga pinagtitripan ko ngayon. Kuha muna akong water. Let's get water. Okay, naka-order na tayo ng french fries. Let's wait our order na lang. And alam nyo, as of the moment, papaubos na po ang ating yen. So, sana umabot siya hanggang dulo. Kundi, magwi-withdraw na ako. Pero, alam nyo ba, yung yen na ginagamit ko ngayon, ito po yung ating pang-withdraw sa Fukuoka trip natin. So, ibig sabihin, tumagal siya ng pagkatagal-tagal. Kasi kung kukumputin nyo, nakapag-Fukuoka na tayo, nakabalik na tayo ng Osaka, tapos nakapunta na tayo ng Kyoto, tapos ngayon palang papaubos. Diba? Dumating na in-order kong fries. Ang onti lang niya, pero okay. Yay! Thank you so much! Ayan po ang ating order. Ito po ang curry na merong katsudon na merong thin sliced ng pork. Okay? Kumuha ko ng spoon and tikman na natin. Ang init niya, pero ang sarap niya. And I think by this time nahahalata nyo na nahilig po ako sa curry. Right? Kung saang lugar, di ba, kinakain ko to. Naalala ko ito yung kinain natin sa Nepal. Kapag sa ibang bansa din. Naman muna. Yung tonkatsu. Itong
thin sliced. Sarap. Yung pork niya parang pork sa samgyup. So far, I can rate it 9.5 out of 10. Bakit hindi perfect? Syempre, ganun talaga. Pag perfect, ibig sabihin masarap na yun. Hindi ko na natapos i-explain. Thank you so much. Thank you so much. Ay, hindi ko na natapos i-explain. Nakapagbayad na din ako. Ang binayaran ko in total is 1,532 yen. At ang pinambayad ko is yung GCash card. Ayan o, GCash Klook card yan. Soon will be available sa public soon. And gusto ko lang sabihin sa inyo yung feedback ko sa food. Masarap siya. Masarap siya. Like yung mismong curry sauce, masarap. Hindi ko ma-explain. Basta lasang curry. Since yun lang din naman ang parang right description nun. Pero yung curry niya, hindi maanghang na curry. Sakto lang. Pero medyo makakaramdam ka ng anghang na hindi gano'n. Mahirap i-explain. Pero yun. Tapos yung mismong tonkatsu, masarap, malambot, malutong. Ganyan. Malutong yung breading. Pero yung mismong loob, malambot. Tapos yung mismong thin sliced pork, masarap siya. Ang lasa niya yung parang pagka nagsasamgyupsal na hindi crispy since naka-marinate siya ganun. Or parang yung sauce ng curry doon. Gets niya yung point. So, i-rate ko siya na 9.5 out of 10. Almost perfect. Pero for sure, meron pa kasing mas perfect na inilalaan ko yung perfect score sa pinakamasarap na curry food na matitikman ko. Okay? So, okay siya. I-try nyo to. And again, mura lang siya. Tapos na tayong kumain and guys, ito ngayon tayo sa Shiho Omiya bus stop. At itong bus stop na to, super lapit lang nito sa ating hotel. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo, maganda yung location ng hotel natin. And from here, nasakay tayo ng bus number 207 going there sa Ninenzaka area. Kung saan ito, papakita ko dito. Yan po ang itsura ng pupuntahan natin. At maganda siya sa maga, kaso crowded. Pero maganda din siya sa gabi and hindi ko alam kung crowded. So yun ang ating i-figure out ngayon. And after this, kung may time, papupunta pa tayo sa Arashiyama area, which is napuntahan na natin yun before. Kaya lang ngayon, ang bala kong puntahan Kimono Forest or i-explore ko lang yung area na yun. Dahil, ito, maganda nga yung location. So, yung mismong pinakadulo ng train line andito sa area ng hotel natin. Then, pinakadulo naman yan, yung kabilang dulo naman yan, yung Arashiyama area na. So, ngayon tayo binaba sa bus station na to. Ngayon, maglakad na tayo at magpunta na tayo din sa Ninenzaka area. Daming mga nagrarenta ng kimono dito. Tapos, nakasuot sila papunta dun sa area na pupuntahan natin. Yan, let's go! Diba? Ang tawag sa vlog na to, night strolling. Tutuwa ako sa part na ang sarap-sarap isuot ng sapatos ko ngayon, which is dito yung gamit ko, which is in 530. Okay na okay talaga siya pang travel. Mahihirapan ako ipakita sa ibaba, pero ito, lalagay ko dito yung screenshot ng mismong sapatos. Ano yan, walang katao-tao. Ba't naman walang turista? Nakikita niya may rickshaw. Grabe, ang dilim mismong cellphone lang yung pang ano ko sa mukha, pang ilaw. Wow. Pasok tayo dito sa iskinita na to. Tayo tinuturo ni ni Google Maps. Diba? It's giving wood na. Very Japan. Papunta pala dito, mga bunduk-bundukan. Papanik ako ng papanik. Kasi hindi nga natin ito napuntahan nung nakaraan, diba? Second time natin sa Kyoto, first time natin sa area na to, ganun. Tingnan nyo, ito na yun! Ganda Though, medyo nakakatakot siya kasi syempre parang lumang bahay, yung vibe, ganyan. Ito, just in case na hindi nyo alam, itong paligid na to, hilera siya ng mga townhouses o ang tawag dito, machiya. So, binibigyan niya ng glimpse ng Kyoto's past, yung mga turista. Ayan, may mga bukas pa. Gongsha na naman! Ang dami pa palang tao. Kala ko wala na. Ang dami, may mga bilihin na pasalubong. Ay, ito yung famous Starbucks dito sa Kyoto. Ayan, matutuwa na naman yung viewer nating si Wayo. Lagi niya akong chinechat, punta ka sa Starbucks. Ito na po ako. Nagulat ako, nadaanan lang natin, nakita ko lang yung sign. Sikat yan sa mga IG Reels. Tingnan niya, pinipicturean din ng mga tao. Kasi sikat nga yan. Bumili tayo ng matcha. Andito na rin tayo para makapasok din tayo. Ayan, nakalagay dyan, please refrain from drinking, eating. Here is per private land. Ano? Ganun. Nakalagay exit only, no entry. So, saan yung pang-entry? Ito yung entrance. Okay, let's check. Pumasok tayo. Wow! Grabe! Ganda! Oh, diba? Tapos ayun, mayroon pa Kyoto na mag. Tapos tumbler. Diba? Ang natin itaas, since andito naman na tayo, papakita ko sa inyo. Ito po ang itsura. Diba? Yung itsura. Punong-puno. Take away ba tayo? Okay lang na sumilip na lang tayo.
Parang busog pa ako dun sa kinain nating curry something. Sige, bibidyo ko na lang. Okay lang naman kahit di ako bumili. So, ayun yung itsura ng loob. Tapos may waiting area dito. Tapos ito yung orderan. Ano to? Ba't mayroon dito sa dulo? Ano ba to? Ano na ba itong pinapasok ko na to? Ba't ang dilim? Ano ba to? Meron pa dito sa likod. Parang dito ata yung pick up. Ganun. So, sa harapan yung order. Sa likod ang pick up. Ang galing! Okay, labas na tayo. Ay, sakto. Sarado na ata sila. Dito exit. Di ba yung pinto na entrance? Tapos iba yung pintuan ng exit. So, at least, nakita. Nung nakaraang vlog natin dito sa Kyoto, sinabi sa akin ba't daw hindi tayo nagpunta here. Ngayon po, ito po. Kaya lang, wala ako sa mood uminom ng matcha. Matcha lang naman ang pwede ko inumin dyan kasi kapag uminom ako ng kape, eh baka hindi tayo tumagal dito. Kailangan natin mag-hotel agad dahil acidic ako. Ano to? Ayan. Ano to ulit? I'm not sure kung ano eh. Apple, sweet potato. Kaya lang busog na busog ako. Pakikita ko na lang sa inyo. Walang nakalagay na price sa labas so hindi ko sa inyo ma-explain kung magkano. Ibig sabihin kailangan ko pumasok sa loob para maipakita ko sa inyo kung how much. Diba? Tignan nyo kung gaano ka-famous tong street na to. Hindi na wala na nagpo-photo. Next stop natin, puntahan natin tong 5-story tower photo spot. Pakita ko sa inyo. Sige lang po, daan lang po. Ayan, walking distance lang. Ang isulat nyo lang sa Google Maps, 5-story tower photo spot. Nakalagay na doon. Nakikita ko na sila. Ayan, ito yung sikat. Ayan. O diba, sikat to. Wow. O diba, ito siya. Lapitan natin. So ngayon, imamontage ko na lang. O diba ang linaw ng photo ko? Galing! Nakuha ko agad! Iba na yung view dito sa baba. Talagang pang doon talaga yung mismo mga shots. Diyan sa side dyan. Grabe, wala nang tao dito sa ibaba. Tapos nakakatakot pa. Tapin na natin ngayon yung way papunta dun sa pagsakay ng bus. At try pa nating tignan kung makakaabot pa tayo sa train going dun sa Arashiyama area. Since nakapunta na tayo dun before, yung mga iba namang mga places na near dun sa Bamboo Forest tayo pupunta. Pababa na tayo ngayon. And if ever kapag mauuhaw kayo, ganyan, pwede kayo dito bumili sa vending machine. And ang water dito, 130 yen. Ayan. Tapos, ayan, napakadaming water stock. Ay, may mas mura. 110 yen. Bababa ang way natin ngayon. Tignan nyo dito sa area na to, maliwanag pa. Meron ditong matcha garden. Ayan. Yun yung name. Bilihan dito ng mga teacup. Tapos pagawaan ng tea. Tapos itong mga for sale. Na kimono. For sale only. Hindi siya for rent. O if ever kung gusto nyo. Ito Arabica. Kaya lang close na sila. Ganda din ng branch ng Arabica dito Tapos ito pa isang Arabicang area. Though I think dine-in area yan. Kasi doon yung gawaan Dito yung gawaan. Parang yung vibe na na-absorb ko dito parang mga residential area sa side doon, ganun. We're back dito sa mismong highway area. Sa mismong main road. Tayo po ay tatawid naman ngayon sa kabilang side kasi doon yung sasakyan nating bus pabalik doon sa kanina sa Shiho Omiya. Family Mart, hello! Ayan, nakikita nyo yung 207 yung ating sasakyan. Andito ngayon tayo sa Higa Shiyodori Street. Ayan po, let's go. Ayan, nakababa na tayo ngayon sa Shiho Omiya na bus stop. At ngayon, pupunta naman tayo dito sa train area. And pupunta tayo sa Arashiyama. Let's go! Grabe! Ganito ang mga pwede nyo magawa sa Kyoto ng gabi. Man po kaya pong sulitin ng oras. Basta po gusto nyo pong maglibot at lumabas. Oo, di ba? Ayun yung kimono for... Let's go, sumakay tayo ngayon. And, bakit parang walang mga tao? Gabi na kasi ito munang green. So, papunta po itong Arashiyama. Let's go! Yung mismong Kimono Forest na nakikita ko sa Google. Kasi nire-research ko to Ito lang nasa mismong station. Ito lang yung pupuntahan natin. Tapos ito lang pala siya. Nandito lang din sa station. Ang galing! Ang pinakadulong line to And if ever po, kung hindi nyo po alam, iba yung setup ng pagbabayad dito. Hindi muna kayo magbabayad pagpasok nyo. Then, ang pagbabayad nyo is kapag ka mag-exit nasa loob ng mismong
train, okay? So parang sa bus siya, kapag sasakay kayo, sa likod kayo sasakay, then kapag ka naman kayo po ay lalabas, dito kayo sa harapan, sa tabi ng driver, lalabas, tas doon pala kayo magpe-pay. Na meron pa dito mga biyahe, pabalik naman doon sa Shiho Omiya. Which is yung Shiho Omiya na yan. Yan lang yung area. Diyan mismo tatagpuan yung hop-in. Nakakatuwa. Ang ganda talaga ng location natin. Nakakatuwa. Ang saya na ito na mismo yun. Kimono Forest. Ang saya naman. Kung lalapit kayo, makikita nyo mismong yung mga tela sa kimono yan. And ang hindi ko lang alam kung nare-repeat yung mismong mga design. Ang ganda dito, sa super dami niya, alam nyo ba, 600 yung cylindrical pillars na naka-install dito. Yung natutuwa ako, tapos na-research ko na sa Google Maps, located pala siya sa Randen Arashiyama Station mismo, which is yun yung mismong train line na sinakyan natin. Nung nanonood ako ng mga TikTok video, sinabi din doon sa TikTok na mas maganda daw to kapag kagabi. Kapag ka umaga, makikita nyo din na iba't ibang color siya, yung mismo mga textile patterns na yan. Though, walang ilaw, pero kapag kagabi kita nyo, talagang ang ganda, illuminated talaga siya. Last additional factor is, tignan nyo naman, solo nyo. Walang entrance dito at the same time, mura lang yung mismong train na sinakyan natin. 250 yen lang yon from Shiho Omiya dun sa area natin going here sa area na to. So 250 lang yung babayaran nyo one way, tapos kapag babalik kayo 250 lang uli. Pero kapag kunyari umaga naman kayo nagpunta dito or kunyari pahapon, pwede kayo magpunta muna dun sa Arashiyama Bamboo Forest. Tingnan nyo, naglalakad tayo ngayon dito. At itong mismo lugar na to, ito yung Tenryuji na temple. Wait, ang dilim. Takot ako. Kasi gabi tayo nagpunta, no? Choice ko din kasi na gabi. As a TikToker, ang mga nakikita kong TikTok dito, Arashiyama at night, Ninenzaka at night, ganun. So ngayon, ginawa ko din. Walang katao-tao. So ngayon, ang tinignan ko, yung mismong natin, yung mismong sinakyan nating train, tinignan ko kung ano yung oras yung pabalik. Kasi baka mamaya wala tayong masakyan. Tingnan nyo, Ito ang itsura. Ang trippings ko kasi lately, parang gusto ko walk lang ng walk, ganyan. Though hindi naman sa mga ganitong klaseng eskinita, baka mahabol tayo ng aso. Ang nakalayo dito sa Google Maps is mag-turn left tayo here. So let's turn. Parang hindi ko kaya maglakad mag-isa dyan. Kahit Japan to, parang natatakot ako. I know, natatakot ako maglakad. Oh my God, ito! Ito yun! Ito yun! Dito din tayo talaga nagpunta. So, nabi-figure out na ng utak ko. Doon tayo kumain. Dito na akala ko na wala yung passport. Dito tayo kumain nung tinapay na parang isda. Dito. Tapos dito ako nag-antay ng matagal na napakainit. Bumabalik na sa utak ko lahat ng mga pangyayari. Pero, parang ayoko pa rin magpunta ng Bamboo Grove ng gabi. Diba? Okay. Naglalakad ako. Tinatapangan ko ang sarili ko. Solo traveler ako. Pero andito ako ngayon sa Japan. So safe to. Oh my God. Nice, parang hindi ko kayang dumiretso. Wait, ito ba yun? Wait, natatakot ako. Hindi ko kayang dumiretso. Eh, ang pupuntahan lang talaga naman natin is yung mismong di ba? Yung mismong kimono forest. Tutuloy ko ba? Wait. Decision ko lang. Grabe naman kasing ka-adventurous to. Pero kasi, Kyoto, Japan naman to. Pero wala na kasing tao. Isipin nyo yung bamboo forest. Ito, ilalagay ko dito screenshot. Ito yan, mahaba yan. Na madilim. Diba? Maghanap tayo ng kasama. O diba? Meron ng dalawa dito naglalakad. So ngayon, parang tingin ko, pwede na natin silang sabayan. Ano? What do you think? Let's go. Meron eh. Tumatawa sila eh. Pero ba't hindi sila natatakot? Naman siguro multo dito, no? Grabe. Wait. Alam niyo yung tunog ng mga bamboo. Oh my God, Lord. Ano-ano to napapagtripan ko. Bakit ba kasi ganito yung mga trip ko sa life? Guys, abort mission. Umurong ako. What I mean is hindi ko na tinuloy. Okay? Bakit? Anong rason? Natakot ako. Pero kasi again, tulad ng sinabi ko sa inyo, sa Arashiyama lang naman tayo magpupunta. Hindi doon sa mismo Arashiyama Bamboo Forest. Doon lang tayo pupunta talaga sa Arashiyama Kimono Forest, which is yun yung nandun nga mismo sa pinakita ko sa inyo kanina. Ikutin na lang natin area na to. Kasi nakakatakot talaga. Like nakakatakot. Ang dilim. Isipin nyo, para kayong nasa forest mismo na walang ilaw. Yung ilaw lang, kunyari, isang ilaw lang per ilang metrong poste, ganun. Let's go dito sa Randen Arashiyama Station. Dun sa kanina lang din. Dito lang ulit tayo bumagsak. Kaya sa 600 cylindrical installation, ay kasama kaya ito?
Bilang na kaya to, edi 4 na agad. So, 600 minus 4 na agad. Ang ganda din, ano? Ganda talaga niya. Next na biyahe is 2004. 2003 na. Doon tayo sa 2014. Kasi ayoko pang umalis eh. Gusto ko pang i-absorb yung ganda ng lugar. To, tignan nyo, mag-withdraw talaga tayo. Tapos dito naman talaga tayo nag-withdraw sa 7 Bank. O, yung ATM ng 7-Eleven. Okay, let's withdraw. Natin na mag-withdraw lang tayo ng 15,000 yen kung merong ganun. Kung pwedeng hindi sarado ng 20. Gamit natin na ating GCash card. Reading your card. English po, English. Ayan. Welcome din sa'yo. Tagal. Withdrawal. Confirm. Savings. O, PIN. Confirm. Ito. 20 na isagad na natin ng 20. Okay, yan lang po ang ating funds sa remaining na araw. So, ayan, 7,943 yung conversion na peso. Pero dito tayo, laging choose foreign currency. Let's go! Ayan. Invalid card! Oh my God! Bakit? Nag-invalid card yung una. Check natin ulit. Bakit ganon? Hindi ako nakapag-withdraw. Baka naman mali na type kong PIN. Tama naman. Ayan na yung train. Kailangan ko ng Kailangan ko ng pumunta doon. Pag invalid to, oh my God. Hala, temporary out of service. Nag-temporary out of service ka naman bigla. Tama naman yung ko. Tama naman yung PIN ko. Talagang temporary out of service lang yung mismong machine. Nakikita nyo, getting on, no need to pay muna. Pag getting off, dun ka magbabayad. Okay na tayo. Color green kanina, violet ngayon. Bye-bye, Kimono Forest. Bye-bye. Ayan, sa ganyan ka magbabayad na may... Tingnan nyo, wala pang tao. Isa pa lang. Update ko na lang kayo kapag nakauwi tayo. Maaga tayo nakarating at ngayon, dito na muna tayo mag-explore sa Matsukiyo. Tignan natin kung ano mga pwede nating mabili dito. Kasi sa mga ganito, mas mura kumpara sa Donkey. Let's go. Tayo ngayon bumili. Total, ala naman tayong gagawin. O, di ba sasama ko na kayo? Tignan nyo, grabe ang ating mother. Nag-send sa atin ng picture ng mga kanyang bilin. Okay. Sige, tignan natin kung magkano ito. Ito itong mga iba na to. Yung honey, yung sa hair. Color pink. Ito ang isa sa kanyang bilin, honey deep moist hair oil. So, 1,400 yen. Hanggang ngayon niisip ko yung bumawas sa account ko sa GCash na 7,000 plus. Pero, sabi naman babalik daw yun. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko. Tinanong ko din si Maki and Jack, sinakasama natin sa Hong Kong vlog. Since alam din naman sila sa GCash, so babalik yun. Manifesting. Manifesting babalik. Pero, we will be right back kasi sabi dun sa mismong GCash app. Kaya lang, mag-try pa rin tayo mag-withdraw. What do you think? Mag-try tayo, no? Try tayo ng lang, 10,000 yen na lang. Sige. Okay, let's try it. Ito, wala pa din, ha? Dadakan yung ating account. Yan, 10,000 na lang. Sana naman meron. 3,971 in peso yun. Pero syempre, GCash tayo. Ay, pwede. Baka wala lang laman yung kanina. Ay, temporary out of... Ano talaga? Ayan, ayaw talaga. Sige, GCash na talaga ang may problem. Hindi, bumawas din sa atin to ulit. Inalan tayo dito. Nang mismo, baka biglang lumabas dyan yung cash, ha? Bumili na lang tayo ngayon dito ng iba't ibang stuff na gusto nating kainin. Okay, we're back here sa hotel and gusto ko lang i-share sa inyo itong kinakain ko. Itong brown sugar syrup and matcha. Okay? So far, i-review ko to sa inyo ng 8 out of 10 kasi parang lasang puto yung nalalasahan ko sa kanya. Ano to? Brown sugar syrup and matcha yung name niya sa 7-Eleven if ever kung gusto nyo bilhin. Kung matcha lover kayo like me, pwede nyo itong bilhin. Though hindi siya ganun kasarap. I mean, hindi siya masarap na masarap. Sakto lang for me. Ganong level. And ayan, umiinom lang ako saglit. And bababa tayo sa drugstore kasi mamimili tayo. Kasi yung mother ko may mga binilin sa akin na bilan siya dito sa Japan. So ngayon, samahan nyo ako. Magsha-shop ako sa drugstore dito. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung shop ko and kung magkano ang presyo. Though, disclaimer, iba-iba po ng prices sa mga drugstore. Pero sa paligid natin ngayon, since gabi naman na anong oras na ba? Since 9:36 PM na, nag-check ako. And itong pupuntahan natin yung pinakamura so far here sa area natin dito sa Shiho Omiya. Time check, it's already 10:33 PM at ngayon samahan nyo ako dahil yung mother ko nagpapabili sa akin ng mga Japan goodies. Kaya ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung pinabibili niya sa akin and at the same time, gusto kong i-check kung meron din ako magugustuhan kasi sayang naman yung baggage allowance natin pa uwi. Parang kasi ngayong taon guys, ito po yung parang ano natin, hindi muna tayo babalik sa Japan and
parang ang pagbalik natin sa Japan is next year na. Ganong level, okay? Kaya ngayon, let's go. Join me. Samahan niyo ako. Nabukas pa yung drugstore ng ganitong oras. Normally kasi nagsasara yung mga establishments dito 10 eh. Hey, mukhang bukas pa. Let's go. Ayan, dito tayo bibili. Let's go in. Ito lang yung available. Eh, parang ang pinabibili ng mother ko, parang Alfort. Yung parang Alfort na mga nakapak na maliliit. Eh, wala oh. Diba? Tapos, ito nagpapabili siya nito, Deep Moist Hair Oil. So, 1,400 yen siya. Sige, bili tayo. Bilan din natin siya nitong Fino. Kasi, baka mag-work sa kanya to. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo na gumamit ako nitong Fino. Pero yung mismong oil, so, ginamit ko din yung honey. Pero ito, hindi ko pa to ginagamit. So, baka mag-work to sa kanya. And pagka nag-work sa kanya, edi, okay, bibili din ako ng para sa akin. Sa susunod na balik natin siguro next year. Bumili na tayo nitong Chobaki Premium X Damage Care and Repair Shampoo pati Conditioner. Sana naman po ikaw na magsalba, no? Sa aking pangangailangan sa buhok. Oh my God, lumindol. Lumindol. Naramdaman ko para ako nahilo. Parang normal na sa mga tao dito. Wala silang emosyon. Alam nyo, tignan nyo to. Ang tagal-tagal ko na dito. Share ko lang sa inyo Meron akong 20 minutes dito kasi nagtitingin ako sa TikTok na mga na mga pang-acne, ganyan. Kasi maganda naman yung ginagamit ko, kaya lang kasi lagi siyang lumalabas after. Mawala, lalabas, mawala, lalabas. So parang iniisip ko, okay bang mag-try ako? Tapos sinasabi sa TikTok, ito daw yung the best dito for acne, itong Skin Life. And mura lang siya yun, 379 yen. Try ko na kaya, no? What do you think? Eh, sa TikTok, madaming nag-ano nito. Madaming nag-recommend nitong acne treatment na to. So, ano siya? Parang ilalagay daw sa mukha. Spot, ganyan. So, since may active pimple tayo dito, try natin. Tignan nyo. Treats pimples and acne on the face line. It calms inflammation and is highly effective. Okay, sige. Bili natin. Talaga nasubukan, no? At least nasubukan natin. Oh, isa pa to sa nakita ko online. Ay, ang bigat niya. Matagal na daw to eh. Like, 100 years old na itong mismong product na to, and ang amoy daw nito medyo pang matanda, ganung level. So ngayon, bili natin 980 yen siya. Tignan natin kung maisasalba tayo, edi go. Kung hindi, di ko na alam. Talaga madaling araw no? Kapag hindi pa ako inaantok, tapos meron tayong drugstore na katabi sa hotel natin, ayun, nabubudol tayo. Ngayon naman nakapanood ako na isa lang daw ang gamitin kasi kapag ka daw sabay-sabay, madadamage daw yung skin. Okay, ibalik ulit natin. Ito pa yung isa sa pinabibili ng mother ko. Pang buhok. Ito ba yun? Price niya 479 yen. Tapos dito naman, ano naman ang gusto niya dito? Ito, lip balm. Effective for dry lips. Diyos ko. Ang specific na gusto niya. Paano gagawin ko? Parang ito lang yung closest. Tapos itong baby powder pressed. Medicated. Okay. If ever, kung gusto niyo makita yung whole products dito sa mga ganitong klaseng lugar, mayroon po ako mga ginawang vlog about that. So, ilalagay ko dito yung screenshot ng vlog para yun ang panoorin nyo. Para makita nyo yung mga prices, makita nyo lahat. Ito kasi hindi ito yung vlog na yun. Talagang sinasama ko lang kayo kung ano binibili ko ngayon, di ba? Ito maganda to. Para siyang salon pass. Roihi Chuboko. Nakita ko din yan sa pinabibili ng mother ko. Let's go, bumili tayo tatlo. At na natin akin yung isa. Bumili tayo ng Roto. 249 yan naman siya. Bumili tayong tatlo. Tapos itong Hisamitsu na to. Ayan. Ang presyo niya is 699 yen. Bumili din tayo nito. Ito yung favorite ko eh. Actually, ito yung meron ako. Ito lang kulay na to. Ito ay Wild and Cool. Pero para siyang para siyang peppermint yung lasa or menthol, ganung level. And gusto ko i-try itong iba. Bumili tayo nitong Shiny Pink. Bumili tayo nitong Refresh Blue. Then, ito kakaiba siya. Fresh Peach. O, diba? Itong 99 na yan, maninipis lang yan. So, hindi siya okay. Mabilis siyang maubos. Kaya ito yung pick. Kano mahilig sa grape, pero sige. Bili na rin natin yan. Natin kung magkano magiging presyo nito in total. In total natin, 13,048 yen. Pero tignan natin yung tax-free price.